Hi guys, napakaswerte nyo. Tingnan nyo katabi kong si Yahoo. Ano, ano na lang apay. Ang mga napag-usapan namin kanina, Doc, about sa buhay niyang pag-network. Siguro, kwento mo na rin yung buhay mo bilang isang networker, hindi bilang isang may-ari kasi iba ng level na po yun eh. Anong pakiramdam nung nagde-networking kayo na kayong isang pinaka first batch na nagdala ng networking sa Philippines? May mga nauna. Hindi naman ako ang una. Meron lang ako sinusundan. So, syempre, struggle. Walang system. Although products maganda, pero wala kaming proven na sinusundan kung ano yung next na gagawin. Hindi gaya ngayon, automated na lahat. Mula cellphone, from the social networking, social media, communication, languages, andyan ang Google. So, ang struggle, konti na lang. Kumbaga yung effort mo, rewarded agad. Kaya mas mabilis. Apply, nung nag-networking ka ba, marami bang naniwala agad sa'yo? Ay, konti lang. Family ko, wala akong naisama. Walang nag-join sa yung family mo? Sinong naniwala sa'yo? Tatay ko, ako lang sumunod. So, the rest, wala na. Kapatid ko, nag-migrate. Mother ko, nag-work sa abroad naman. So, pag tatanungin mo kung sino sa family ang na-involve, kami lang dalawa ng sponsor ko, which is my dad. And the rest, numbers team na. Kung sino yung ma-recruit along the way, kaklase, kaibigan, kapitbahay, lahat ng KKK. Yun, subok dito, subok doon. Kausapin mo yung mga klase mo ng college, high school. So, it's all about numbers game. Kaya, mas matindi yung struggle ng mga panahon namin. Kasi wala kang cellphone, communication, hindi naman. Inabutan mo yung, Ganun. tama, inabutan mo wala pang cellphone. Wala pang cellphone. Paano kayo mag-recruit na? Pupuntahan mo yung kapitbahay. Pupuntahan mo yung mga kaibigan mo. Personally. Mauubos maghapon para ma-meet mo sila. Sa address na binigay noong college days. Most of them, hindi na doon nakatira. Kasi mga taga-probinsya. So, boarding house lang lahat doon. So, mga choices ko was mga trabaho ko, mga kapitbahay, ganyan. And, ang ginagawa ko, pag yung downline nagkakot, yun na yung pinapa-extract ko yung prospects list nila. And then I work from there. Kaya, mabilis din. Natanong ko rin to kanina kay Doc. Naranasan mo rin ma-attrition? Yes, part ng negosyo yun. Pero hindi ko alam na attrition or paano i-handle yung attrition. Kasi akala ko, hindi normal. Akala ko pag nakita nila yung negosyo, mag-i-stay na siya. So, hindi pala. And then, based on my experience, meron talaga attrition. It always happens in any other business. So, attrition, ano lang yan, part ng business. Pero, normally, mga nag-stick for the next 10 years, become successful beyond their wildest expectation. I mean, 90% na nag-stay for 10 years, yung mayaman. So, tulad mo, Seb, 11th year ka na. So, yumaman ka. Imagine mo, 11 years pa lang ang diploma. So, it's proven na nag-stick ka sa isang system, isang company, for the next 10 years, imposible hindi mo matutunan lahat eh. And by that time, successful ka na rin dapat kasi 10 years ka na. Ilang buwan ka or ilang taon ka bago nagkaroon ng first car? A year. 1 year. Mahigit. Tapos mas mahirap pa yung noon. Kung iisipin mo, yung isang taon noon, siguro ngayon mga 2 buwan lang. Dahil sa bilis na pwede mong magawa. 4. Oo. Una-una, yung duplication mabilis. Pangalawa, Communication. So, pwede mo i-meeting lahat ng kaibigan mo in one sitting, in one Facebook, in one communication. Hindi mo na kailangan puntahan yung downline mo sa Laguna, sa Batangas, sa Hong Kong, sa Singapore. Pwede mo i-meet yun all at once in one chat room. So, yung communication niya, hindi na matagal. Hindi na takes quick lang. Anong daily routine ng isang Francis Miguel nung nag-networking pa siya? Daily. I do it every day. Hindi ako nagpo-prospect every day. Pero either I learn today, I sell the products today, I recruit a day, along the way. Basta may ginagawa ko sa negosyo ko every day. Kasi activity create results. Pag wala kang activity, wala kang results. Ganun lang yan. Pag wala kang ginawa, huwag kang mangarap na yung pera mo malalaglag sa bubong. Otherwise, yung bubong malalaglag sa'yo.
So araw-araw dapat may ginagawa ka. Either magbasa ka ng books para mag-growth ka personally, or may kausap ka para matutunan mo yung public speaking, or matutunan mag one-on-one, group meeting, o makipag-meeting ka sa upline mo, planning kayo. Basta everyday na ginagawa mo yung negosyo mo. Hindi porket nasa bahay ka, hindi ka productive. Minsan nasa bahay ka mas productive kasi nag-chat ka sa FB, may binabasa ka libro, nag-grow ka at the same time. Dapat sabay-sabay. Araw-araw pala, sorry. Ano ang pinaka-turning point mo? Or yung point na pakwit ka na sa networking? Yung wala nang natira, naubos ang downline ko. So, parang ayoko na kasi parang hindi sa akin. Pero sa kakatin ko ng mga training, mga workshop, mga inspirational stories, every time na pupunta ako ng office, bumabalik yung sigla. So, kung hindi ka madalas kung saan kumukulo yung tubig, kung hindi ka laging kasama sa mga tao gusto mag-succeed, mapapalayo ka, magpa-backslide ka, mahirapan ka ulit ma-motivate. So if I were you, gusto mo mag-succeed, kung saan ang nagsama-sama ang mga gusto maging successful, doon ka dumikit. Kasi ganito ang formula. Pag pinagsama-sama yung kaibigan mo at kasama ikaw yung average nila. Kaya kung lahat ng kasama mo kumikita ng milyon, yung average nila kunin mo, yun ang kinikita mo, sigurado. Kung may advice ka sa mga hindi pa po nagdi-networking, minsan hindi pa nag-join, ano yung masasabi mo sa kanila? Para sa mga wala pang idea about network marketing, tignan nyo siya on a second look. Sa mga nag-succeed sa ganitong industriya, tinignan nila ng 2 beses. Yung iba, 1 beses lang. Kaya, mostly, hindi nila naintindihan. Pero pag binabalikan mo siya, naintindihan mo, and then you fell in love, and then finally, pwede ka nang mag-set ng goal mo, and then ma-achieve mo na rin yung dreams na gusto mo. So, it takes a while para makumbinse kasi hindi naman lahat ng tao, kagaya namin, si Joseph, ako, pareho kaming engineer, hindi tinuturo sa university or college ang sales, ang networking, or ang MLM. So, hindi naka-mindset kami na pwede palang yumaman. So, nung nakita mo yung networking, pwede mong isubukan, pwede kayo yumaman. Maraming way para kumita. Pwede ka may empleyado, pwede ka kumita. Mag-business ka, pwede kumita. Pwede ka rin yumaman, mag-kinalir mo. Pero ang network marketing, isa isang industriya na pag pumasok ka, hindi ka salesman or hindi ka nagbibenta ng produkto ng kumpanya. Negosyante ka. So, dapat mag-isip ka rin na idea paano lumaki yung negosyo mo. So, pag sinabi negosyante, may investment. Pangatlo, parang tindahan na kailangan buksan mo sa araw-araw. Kasi pag ang tindahan, di mo binuksan, walang negosyo. So, ganito din ang network marketing. Araw-araw mo siyang gawin. Ay, may kausap ka ulit, magbenta ka. So, basta araw-araw may activity hanggang sa magkaroon ka ng momentum. Okay. Apply? Sa bilang owner naman, anong nagpapatuloy sa inyo na even sobrang laki na po ng kinikita nyo? Bakit napakasipag nyo pa rin mag-ikot? Kasi ako nung kasama ko po kayo sa Europe, tapos kasama ko pa kayo ngayon dito, nakasama pa kita nagkaroon tayo ng Tour de North to Tour de South. Nakita ko pong gaano ka kasipag at gaano kahaba yung tolerance mo sa paghahataw. Kaya lang, big question mark lang sa akin at sa amin din po mga nanonood. Bakit kailangan mo ba magsipag? Na pwede ka na mag-enjoy araw-araw. Pwede kang mamasyal ng iba't ibang bansa na hindi nyo kami kasama para hindi nyo kami iniisip. Pero bakit hanggang ngayon, nagsisipag pa rin po kayo? Joseph, dalawa yan eh. Una, ang tingin ko sa network marketing, lalo na kayo, ang tingin ko part na ng family. Kasi ang sikreto dito, once na pumasok ka na, yung relationship mo sa mga taong involved, kailangan transparent, kailangan kasama mo lagi, kailangan physically present. At pangalawa, pag dumating ka sa point na may-ari ka na, hindi mo na tinitignan kung magkano pera pupasok sa bulsa mo. Ang tinitignan mo yung mga tao, ilan ang taong napabago mo yung buhay. So it's the difference that you make. It's not how much money you make. It's the difference that you make in other people's lives. So, kagaya mo, masaya kami dahil masaya ka. Meron mga tao dyan na hindi man nakapag-college, hindi nakapag-high school. Meron naman mga professionals. Pero the fact na pag nag-succeed sila, that's our trophy na hindi na pera yung mag-i-inspire sa'yo, kundi nakikita mo na yung mga nababago ang buhay. Diyan ka magiging either legend, and pangalawa,
yung happiness na mararamdam mo, genuine kasi yun na lang yung pwede natin gawin sa society. Makatulong, may pakita kung anong pwede mangyari sa buhay nila, maturuan sila, mag-guide, ma-mentor sila. Kasi alam ko, Joseph, naniniwala ako na marami pang kagaya natin na nakakalat sa labas. Naghahanap ng opportunity, nagpe-pray everyday na sana mabago ang buhay nila, pagod na sila magtrabaho, walang nangyayari. Diyan yung mga kailangan na mag-abroad kasi lumalaki na yung pamilya, hindi na magkasya yung kinikita. So, pwede mong gawing second option ng network marketing, especially in global. But if ever naniwala ka na 100% na pwedeng mabago buhay mo at tsatsagain mo at makinig ka sa mga may nangyari na pwedeng mabago buhay mo. At doon kami kailangan physically para turuan din yung mga bago na sumali sa Global. Kasi one time, naging kagaya rin namin sila. Naging bago din sa industriya. May nag-guide lang din sa amin, kaya kami naging ganito. Kung may advice po kayo sa mga OFW, ano yung pinakamagandang, kasi lalo pa ngayon, Pasko na naman, ubus-ubus na naman lalong lahat ng kinikita nila. Ang worst part is, masasaya yung pinadalhan, malungkot yung nagpadala. Yeah, dalawa lang yan. Makinig kayo sa mga nag-OFW. Once na nandiyan kayo sa ibang bansa, kakayod kayo, kikita. Pero kung yung kinita nyo napunta sa pambayad ng gastos, matrikula, kuryente, lifestyle, sabihin na natin yung mga naiwan mo sa Pilipinas, sinusuportahan mo, darating yung time mapapagod ka at pag umuwi ka at mag-retire ka na, magugulat ka na lang walang laman yung drum mo. Now, ganito gagawin mo, advice ko. Meron kang in-global on the side. Total marami naman kayo free time like nag-FP kayo everyday. Wala naman kayo ginagawa over weekend. So, isingit nyo lang kasi kagaya namin. Lalo na ako part-time lang dati, empleyado ako. So, pag may gusto may paraan. So, 1 hour, 2 hours, daily discipline, pwedeng mabago buhay mo. Para pag umuwi ka na sa Pilipinas for good, dalawa na pundar mo. May negosyo ka in global, na-establish mo. So, kahit wala kang trabaho, pag uwi mo, kasama mo yung pamilya mo, and at the same time, meron kang naumpisahang negosyo. Kasi karamihan na nag-FW, lahat ng kita padala, pambayad, walang naitanim. Pwedeng anihin later. So, marami ako na-experience na nakita, kahit kamag-anak ko, pag uwi, kailan may edad na, napunta lahat sa gastos yung mga padala. Hindi doon sa investment na pwede mag-grow yung economic life. Kaya ang global, simple lang eh. Pagtanim ka dito, i-guide mo siya, kahit mentor mo siya sa social networking, pwede na mag-internet, pwede mag-usap sa Facebook, katulad ngayon, pwede sa Skype, any means of communication, copy-paste, pagpinin mo yung mga taong successful. So, kahit nandito ka sa US, katulad ngayon, kausap kita, hindi ko alam kung nasaan kayo, Saudi or Kuwait or Ano to pa, Hong Kong. iba-ibang bansa, ang dami ng... Exactly. So, nagmi-meeting tayo ngayon. Ang nanonood sa atin ngayon, 206. Nandito kami sa business lounge ng PAL. Philippine Airlines. Kausap ko kayo. So, real time, live. Oh, live to. Hindi to TV lang. And can you imagine kung ikaw ay OFW na ang business mo ay global? May kausap ka sa Qatar, may kausap ka sa Doha, may kausap ka sa Kuwait, may kausap ka sa Dubai, may kausap ka sa Saudi. Pag ikaw ay traditional businessman, you need a lot of capital, millions, experience para mag-reach out sa global business. Pero sa ganitong negosyo, nandito ka lang, nakaupo, pero tinuturuan mo yung mga network mo sa iba't ibang bansa. Pwede mong gawin yan. So, ang tawag lang dyan, didisiplinahan mo ng sarili mo. Nagawin mo siya araw-araw. Tama. Apply, kung may choice ka, kung meron ni AIM Global, at papipiliin ka bilang magiging may-ari or magiging distributor, ano yung pipiliin? Mas maganda maging distributor. Kasi, walang pinagkaibang may-ari. Tsaka, pareho lang ginagawa eh. Ang doble lang yung buhat namin kasi pati kumpanya, pinapatakbo namin at the end of the day. So, two hats. Corporate hat and networking hat. Kung ako papipiliin mo, mas masarap ang networker. Bibigyan kita ng mga dahilan. Number one, marami akong empleyado, nasa 200 plus worldwide. So, magti-300 na sa kaka-expand. Ang laki ng revolving capital. Inventory. Magkano yung laman ng warehouse? Million. Hindi pwedeng walang laman yan. Pangalawa, kailangan mo asikasuhin yung mag-i-import.
So, another, palabas ka na naman ng pera kasi bibili mo yung product. Pangatlo, IT. Hindi ka pwedeng magkamali sa IT kasi worldwide yung hawak mo. Kung di ka lang mag-pay out ng 1 linggo, 1 buwan, sarado ka na. Awain ka ng mga tao kasi buhay nila yan, pera nila yan. Diba? So, kung apat, ito pa matindi. Pati yung hindi mo problema, pinaproblema mo. Kasi pag may-ari ka ng company, imbes na matutulog ka na lang, merong nag-text sa'yo, apply, bakit dito wala product dito sa Cebu, bakit sa Davao kayo? So, hands-on ang mga may-ari, yun ang naging advantage ng AIM Global. Pero Kung may choice. kung may choice ako, gusto ko maging distributor kasi wala akong intindihin ko din. Grupo ko lang, activity ko lang, wala akong warehouse, walang inventory, walang mga naiintinding mga taong susweldohan mo. Kasi yun, pati yun, binubuhat mo. Pati yun, kargada mo yung mga taong susweldohan mo kasi may healthcare sila, may SSS, may ang dami. So, it's the whole entire system. Ba't mo naisipan din, para sa mga hindi pa po nakakalam, ba't naisipan mo magtayo ng AIM Global? Instead na lumipat ka na lang sa ibang 12 company. years ago, walang matinong company. So, kahit ilipat kami, wala kang pupuntahan. So, during those days, that was the dawn and the darkest hours ng network marketing. Ang daming company na nag-ooperate na fly-by-night, mga unstable, mga 6 months nagsasara na. So, yung buong industriya nayanig at nasira is because of these companies. Ginagamit ang network marketing sa kanilang personal na interest. Bumenta ng maganda and then sinasara. Until today, maraming ganun. Pero during those times, karamihan ng mga company na maganda sana yung marketing plan, na-attract yung mga may-ari. Kaya pag malaki ang benta, hindi sila nagpe-pay out. So, pag di ka na nag-pay out, yung mga tao mag-quit. So, eventually, wala na namang dreams na naging totoo. And nasaktan kami kasi dito na nabago yung buhay namin, Doc Ed, Chan. And nung time na yon, sabi ni Doc Ed, presidente, tayo na lang magtayo para wala na magsara. And by that word alone, Nangyari. we live it on it. And 11 years na magto 12 years na tayo. Getting stronger. Tapos global na yung competition natin. And walang tigil yung pag-i-innovate. Nag-i-innovate. So, masaya kami sa ginagawa namin. Ito na yung passion namin. Ano mo na, ano tawag yan? Advertisement lang. Hi kay Abby Castillo. Kung gusto nyo pong yumaman, 3 steps lang. And comment na naman si Abby. Anyway, Dami. DTA Falcon Rockstars. yeah, oo. Ano na lang, Apay? Anong tip mo para kasi lahat gusto maging top earners eh. Bilang kayo po ang nag-iisang mentor of all mentors. Paano ba talaga maging isang top earner? Kakain ng oras ng top earner. Kagaya mo. Yung iba nagpapahinga, ikaw nakahataw na. So, mahirap habulin yung taong tumatakbo. Dahil by the time abutan mo siya, pagod na pagod ka na, siya tatakbo pa rin. Walang pinag-iba sa triathlon yan. I've done it so many times. Pagdating sa swim, bike, run, pagdating sa run, gusto mong habulin yung nasa harap mo. So, dadagdagan mo ng konti yung steps mo. Habang nagre-relax na siya, aabutan mo. Okay, so by that time, pagod na pagod ka, siya tatakbo na naman ulit kasi nakita niya humahabol ka na sa likod. And ang magandang na-set mong trend is because nai-inspire ang tao dahil ikaw yung number 1, Joseph, and nakikita nila you're already making a lots of money, and yung kinikita mo ng per day is the amount of money that ordinary employee making in 1 year. So can you imagine paano ka aabutan ng mga number 2, number 3, number 4? Kasi hanggang ngayon, nagtatrabaho ka. Tulad ngayon, nagla-live pa tayo, feed tayo ngayon sa Facebook. So, I don't wonder. Kaya mo rin, kumikita ka na, you're still working. Why? Because wala ka ng hindi ka na na-inspire sa income. Nandun ka na sa kagaya namin na natutuwa ka na pag nakakadinig ka ng success stories. Yun ay nagpapasaya sa'yo, hindi na yung income. Yun na yung pagtulog mo, nakangiti ka, at yung puso mo busog na busog kasi dami nagpapasalamat sa'yo. Mga 5 years from now, ano kayang nakikita mo buhay ng mga distributor ng AIM Global? Well, ultimate, maraming magiging kagaya mo. So, kumbaga sa bundok, marami tayong inaakyat sa magandang buhay. Maliwanag, malamig, so much freedom, time, and financial freedom. And ito nakakatulong sa ekonomiya kasi
lumalakas yung buying power mo. So the more na namimili ka, the more na maraming sales lady, maraming empleyado na natutuwa kasi may papasweldohan yung may-ari. So, umiikot lang eh. So the more na yung mayaman tayo, lumalaki yung buying capacity natin. And magta-thrive yung negosyo ng binilihan natin. At meron siyang pasusweldohan para yung mga taong yun may isa-serve na pagkain sa pamilya. At eventually, baka ma-recruit din. So, umiikot lang. Okay guys, sa pagtatapos namin kasi malapit-lapit na po flight namin, ano na lang Apay, sa lahat po ng makakapanood at nanonood po ngayon, ang advice or tips nyo na lang po sa kanila. Na katulad po nung, actually po sa hindi po nakakalam, si Sir Francis po ang isa pinaka nag-push sa akin before na magkaroon ako ng first car. And rest is history. Kumbaga siya yung simpleng pumipitik pero grabe yung gigil ko lagi. Kaya Apay, paano mo yung dating mga advice mo sa akin, anong magandang maisasabi mo po sa lahat ng manonood nang hindi nila makakalimutan na yun ang mag-trigger din para sila makuha nila lahat ng gusto nila. Ang lamang ng loser tsaka winner, yung winner nagdagdag lang ng konting concentration. Yun ang difference. So, dadagdagan mo lang ng konting effort, konting oras, konting concentration lang. Yun lang ang kulang ng isang nanalo at isang natalo. Kulang sila sa concentration. So, we're not getting any younger. If you're wishing a good life, total time freedom, time with quality time with family, it's time to crack that potential of yours and unleash it. Malay mo, ikaw na yung susunod na millionaire, member ng Millionaires Club sa Global. Hindi natin masabi. Maraming Joseph Linden nakakalat, maraming Francis Miguel nakakalat. Hindi mo lang mapakikilala kasi either negative kami or sarado isip namin. Pero one time, nabuksan lang yung isip namin nung mga panahon na nintroduce na sa amin yung negosyo. Ako, 2 years bago ako nag-join. Ang tagal. So, kung sarado isip mo all the time, hindi ka mayaman ngayon. So, in short, buksan nyo lang yung isip nyo. Unleash your potential. Kasi, hindi natin masabi talaga eh. You cannot say what life is gonna be like 3-5 years from now. Hanggat subukan mo. Kasi, trust me, wala talaga mangyayari pag sarado isip mo. Take a second look. And then, upgrade mo yung sarili mo. Just treat it as a professional and gawin mong career. Kahit part-time, pwede mong karirin kasi daily discipline yan. Lastly, ano na lang Apay, magsasara pa ba ang ing? Ay, malabo. Malabo siguro. Alam niyo kung saan ako nakatira. Alam ko rin saan nakatira si Doc. Si Doc Connie, si Chan. So, ano bang gagawin namin after? Magtatayo ulit ng kumpanya. Bakit pa? Ito na nga. Nakatayo na. Umpisa ka ulit. Ayoko na ng umpisa ulit. Mahirap magsimula. Tsaka uubos ang kapital pag nagsimula ka. Pahit ka na naman opisina. Mag-hire ka na naman ng tao. So, wala na. Ito na. Smooth na to eh. Kumbaga sa barko, nasa dagat na to. Smooth sailing. Ilang rough seas na ang dinaanan. So, yung kapitan natin buhay na buhay pa. So, advice ko lang siguro, Joseph, let's just take care of our health because ang daming taong maasa, hoping umangat din ang buhay nila. Kumbaga, tayo kung merong population ng 3 million ng global, sabihin na natin 3,000 pa lang yung mayaman. So, meron pang 90% na yung tutulungan because those 90% wanted the life that we are having now. So, they need also a mentor, assistant, guide natin sila. At para hindi tayo matawag na scam. Kasi ang scam, hindi mo nakikita yung may-ari. Tago ng tago kasi gusto ani lang ng ani. Kami hindi. Nakikita mo kami physically, pwede tayo mag-coffee, chat tayo. Live ang buhay namin. We don't hide. We don't keep ourselves in one small room and wala kami ginagawa. No. We're so busy. It's so tiring pero exciting kasi bali wala yung exhaustion mo kung nakikita mo successful yung mga members. And I know this is hard itong ginagawa namin kasi well, you have to really pay the price kasi sulit eh. Pagod, hirap, kung bandang dulo, maliwanag. Talagang kailangan lampasan mo lahat. Diba? Yung mga struggle yan, temporary lang yan. Kasi by the time na nalampasan mo naman yan, ano na susunod? Pag nasa ilalim ka na, ano ba susunod? Ba taas? Para sa bottom ka na, ano ba tinitignan mo? Di ba up? So pag down ka na, wala na ka man ang titignan kasi down ka na eh. So, di ba?
may pag-asa. Tandaan nyo yung mga hindi pa yung mayaman. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi ano yan sweet story mo yan by the time maging successful ka because you wouldn't know, tinuturuan ka lang ng tadhana para gumaling ka one day, tumibay yung foundation mo. At yung mga taong eventually dadaanan din nila yung dinaanan mo, mag-guide mo sila na, dinaanan ko na yan, ganito gagawin natin siya. So at least, yan ang mentor mo, yung experience mo. Trust me. Kaya guys, lagi nyo lang pong tandaan, nandito po kami, nagre-remind sa inyo na kaya nyo pang magbago buhay nyo, kaya nyo pang makuha pangarap nyo. Kumbaga, kami mismo, hindi rin po kami titigil kasi passion na namin to. We really love what we do. Masaya po kami ngayon na makatulong. Kumbaga, para sa amin, hindi na nga to talaga trabaho. Kaya para sa akin guys, thank you sa Facebook because of this kasi nagkakaroon tayo ng way na mag-communicate sa isa't isa. Kaya guys, babachi na po muna kami. Bye-bye.